Mga kapuso, liquidation po ng confidential funds ng Office of the Vice President ang tinalakay sa Day 11 ng impeachment trial kahapon. At bago po lang si dating Commissioner on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Unit State Auditor Roderick Wamil sa witness stand, pinag-usapan ang pag-stipulate ng mga dokumentong may kaugnayan sa Article 1. Hindi bababa sa 900 na common evidence ang hindi pinayagang i-stipulate ng depensa. Sa kanyang testimonya, tinalakay ni Wamil ang tungkol sa pag-audit sa confidential funds ng OVP. Ayon kay Wamil, walang official receipts at acknowledgement receipts lang ang ilan sa mga ipinasa ng tanggapan. Ipinakita ang mga acknowledgement receipt na nakapangalan kina Mary Grace Piatos na tumanggap ng 70,000 pesos para sa gamot at Renan Piatos na tumanggap ng lagpas 100,000 pesos dahil sa pagbibigay umano ng impormasyon. Pinirmahan niya ang acknowledgement receipt noong December 27, 2023 na hindi po pinayagan ng COA dahil hindi po ito pasok sa period of disbursement. May mga nakapangalan din kina Miko P. Harina, Janice Marie Revilla, Patty Ting, at Andy Lim. In the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andy Lim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andy Lim. Para kay Andy Lim. 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023. Yung date of payment po, December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement. Kung merong andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm document just reading. It itself. says here. And No, counsel Your Honor. can it says andilim. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madilim. May pikit ang mata. Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Kindly yun. proceed accordingly. Nang sumahin ni Wamil, lumabas na sobra ang mahalaga ng mga resibos na nakalagay sa accomplishment report ng OVP. Nakitaan daw ng mga paglabag sa mga alituntunin ng COA ang OVP at maging ang Department of Education noong ang vice-presidente pa ang kalihim nito sa liquidation ng confidential fund. At gaya ng hindi pagbibigay ng specific confidential activity, hindi nagtutugmang petsa ng dokumento, kulang-kulang na liquidation documents at iba pa. Magpapatuloy po ngayong Day 12 ang direct examination ng prosecution kay dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil. At hihimayin pa rin ang tungkol sa liquidation ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Inaasahang tetestigo rin sina Sailene May del Campo ngayong linggo. Siya po ang kasalukuyang supervising auditor ng naturang tanggapan ng COA. At si Marivic Pareha, ang director ng House Legislative Information Resources Management Department. At makibalita na po tayo ngayon kay Joseph Morong na nasa Senado. Joseph, good morning! Yes, good morning, Pia. Day 12 tayo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, Pia, ang nakita natin ay first of 4 na mga withdrawals ng DepEd. Remember, yung testimony ng bank manager, land bank manager na si Violeta Constantino ay merong 4 na cheque, December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023, July 13, 2023. Ang nakita ng ating mga kababayan kahapon, ano yung nangyari dun sa pera, December na covered dun cheque na December 2022. Nagpasakali na tong si Attorney Lorna Capunan dun sa 3 susunod na cheque at yan yung inaasahan natin na magiging testigo nitong si Roderick Wamil ng Commission on Audit who audited yung funds ng OVP and DepEd. Ngayon, kasama natin sa mga oras na ito si Attorney Reggie Tongol, ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Sir, good morning again. And Pia is also anchoring today. Good morning, Joseph Sir, and mukhang Pia. 10 o'clock tayo, no? Yes, it seems like it that the time na sinabing pinropose nung una na 10:30, parang hindi naman sila nagkasundo regarding that matter. So final na, 10 tayo every Yes, status Monday quo to tayo. Wednesday. Sir,
outline lang natin for the public na nanonood. Nakita na nila yung pumasok na as official evidence, no? Itong acknowledgement receipts ni Mary Grace Piatos, Andy Lim, Patty Ting. Anong ibig sabihin yan? Ito yung sa mga ebidensya or part of the mga evidence na iintindihin at weigh o titimbangin ng mga senator judges, tama ba? Tama kayo dyan, no? Nagkaroon tayo ng sampling kahapon mula doon sa House Prosecution witness na si Mr. Wamil regarding the acknowledgement receipts that were made to be part of the report that they have to submit to COA to liquidate yung in advance tungkol doon sa funds na intelligence and confidential funds. So, we got to see that. So, kasi ang gustong itukoy ng prosecution dito is may pumasok na pera, saan lumabas yung pera. So, mamaya magkakaroon siguro pa tayo ng karagdagang mga questions mula sa House Prosecution Panel regarding the same kinds of documents and also kasi ibang year pa lang yun, 2022 pa lang yun na-tackle eh. So hanggang medyo matagal-tagal to hanggang 2020. You have 4 checks at least. Yes, oo. So kailangan ipakita yun ng prosecution para mabuo nila yung kwento at yung kaso nila. Last na lang, hindi naman siguro mangyari, sir, yung kahapon na stipulation. Tapos na tayo doon. Meron pa rin sigurong mga dokumento na isi-stipulate kasi yun yung sinasabi ni Prosecutor Kapunan kahapon na yung mga dokumento na yon ay hindi pa kumpletong na stipulate, napakita, no? So ang kino-question kasi ng Respondents Council is yung 845 na mga dokumento pa regarding sa December 21 hanggang December 21 to December 31, 2022 na mga resibo, acknowledgement receipts. So we will be able to see siguro kung paano nila iprepresenta yung mga resibo na yon dito sa kay Mr. Wamil na to. Yeah, I think si Congressman Jervy Luis to kanina mukhang mawamil pa rin tayo the whole day, no? Mukha kasi wala pa tayong cross-examination mula sa defense at wala pa ring redirect at saka re-cross-examination if ever. Siyempre may interjection pa mga senators, di ba? Pero after na yon. Tama ka dyan. Tama ka dyan. Pia? Yes, Joseph, Attorney Tonggol, magandang umaga po sa inyo. Isang tanong lamang po, no, dahil nabanggit po kanina ni Attorney Tonggol yung ginawang sampling of documents ng prosecution kahapon. Attorney Tonggol, ano po ba yung dapat na panuntunan pagdating sa sampling of documents? Para lang sigurado tayo na kung baga proper sample siya, di ba, na it establishes the right pattern at hindi ito makokontest ng depensa in the future. Tama ka dyan. Ito ay nakalagay sa ating Rules of Court, Pia. At ayon sa Rules of Court, kapag voluminous yung mga dokumento, pwedeng ipasok sa ebidensya ang isang summary o sampling of those voluminous document. Ang kailangan lamang natuparin na panuntunan dyan ay maging accessible to the other party or the opposing side yung mga dokumento na yun at any time that they want to contest the summary. So yun lamang yung kinakailangan gawin and I think meron na rin namang kopya yung Respondents Council nung mga dokumento na yun because most of it are common exhibits as manifested yesterday by the House Prosecution Panel. So medyo wala namang issue na dun sa sampling na yun. At para lang linawin lang namin, Attorney Tonggol, halimbawa ang mga senator judge, kahit hindi na ipresenta yung, let's say, one receipt from the 900, kahit hindi ito na ipresenta in open court, accessible rin sa mga senator judge for their perusal, the remaining 899. You're right, Pia, because at any time that they want to clarify or interject, pwede silang mag-refer so any one of the documents there to either counter yung sample na yon or to reiterate the sample. Alright. Well, Attorney, sabi niyo po, yung stipulation, baka asahan pa po natin sa mga susunod na araw. One last question, Attorney, dahil ito po yung tinanong rin namin kanina dun sa aming kasamahang si Professor Michael Q. But just so we're very clear, dahil pagdating po dun sa stipulation, ang sabi po ng defense is the only reason na hindi sila nag-agree dun sa stipulation dahil nagkaroon ng pagkakaiba sa marking. Para clear, ano po ba talaga yung process ng marking dito sa impeachment court? Meron pong isang dokumento, no? Tapos kung gagamitin po yung dokumento na yon ng either party po, either meron silang parehong marking or magkaibang marking po.
So ibig sabihin po nito, no, pwedeng mag-adapt ng sariling marking yung prosecution, pwedeng mag-adapt din yung defense ng sariling niyang marking. Noong una po sa pre-trial, sinasuggest ng prosecution na same marking na lang ang gamitin po nila para walang kalituhan. Hindi po pumayag yung Respondents Council ng mga panahon na yun, and they wanted to retain their own kind of marking para po daw mas madali sa kanilang sequencing at saka sa reference po nila kapag when the time comes that they will present those common exhibits. So, pero ang naalala ko po, no, sinabi ni Attorney Michael Powa on the floor din na meron daw silang mga issues doon sa mga acknowledgement receipts na yon. Baka meron po silang nakikita na ipapasok nila sa cross-examination para tanungin, kaya hindi po sila nag-agree doon sa existence and authenticity. They might be questioning some of the authenticity of those documents. Alright, Attorney Tonggol, maraming salamat po. Mag-uumpisa na po in a few minutes ang impeachment court. Di po namin patatagalin dahil alam namin kayo po ay very busy at magpapasalamat rin kami kay Joseph Morong. Good morning po sa inyo. At mga kapuso, kasama rin po natin pa rin via video conferencing si Professor Michael Tew Jr. ng UP College of Law. Good morning po, Professor Tew. Hello, Pia. Professor, I'm sure na narinig niyo po no, yung pinag-uusapan natin kasama ang spokesperson ng impeachment court na si Attorney Tonggol tungkol dun sa law on the voluminous documents na pwedeng gumamit ng sample. Sa tingin niyo po ba, halimbawa, Professor Tew, in a regular court, talaga bang binabalikan ang ibang mga dokumento in a voluminous number of documents kahit hindi ito yung nagamit na sample in open court? Sorry, Pia, what was that again? Is it possible that halimbawa the presiding judge or rather the senator judges when the time comes for them to make their decision, it's possible that they will refer to other documents or let's say other acknowledgement receipts that were not used as samples in open court? Yes, it is possible. So as long as na kasama sa list of exhibits ang mga dokumento na yan, no, na sinamite ng bawat partido na markahan. Kaya very important nga yung pre-trial ng marking at presentation ng evidence after, no, at identification. So posible na kahit hindi yan na-presenta in open court at hindi yan na-identify ng particular witness as a specific document, no, ay magagamit pa rin yan ng impeachment court in making its decision or judgment kasi nakapaloob na yan doon sa mga list of exhibits na pinresenta as evidence ng bawat panig. Mm-hmm. Ang proseso po ba, Professor Tew, when it comes for time for the judges to make their decision, babalikan po nila everything from the very beginning at kung meron pa silang kailangan gustong i-refer to, ang pwede lang nilang gamitin points of reference ay kung ano ang naisumite sa korte. Halimbawa, hindi sila pwedeng magsagawa ng Google search or parang hindi sila pwedeng mag-search online kung ano ba yung mga parang background ng isang particular na issue. That is the procedure in a regular court, in a court in the judiciary, no, na talagang stricto sa procedure ang paglilitis. Pero in this case, while primarily ang pagbabasihan talaga dapat ng desisyon ng senator judges ay yung ebidensya na naipresenta sa kanila, we cannot take away from an impeachment proceeding the political nature of the proceeding. Tulad din naman ng isang regular court, you can take, yung tinatawag din na dyan ay judicial notice, no, na hindi mo na kailangan ng meron pang magpresenta ng ebidensya na yan or ng fact na yan sa korte kasi alam na ng lahat yan, no? Halimbawa, public records ng batas na naipasa, for example, hindi mo na kailangan ipresenta yan, no? Pero in this case, kasi nga part of it is also political, so the surrounding circumstances, yung halimbawa, tulad nung for example sa Article 4 na discussion on bakit ba natin pinag-uusapan na seryoso itong threat na nasambit ni Vice Presidente tungkol sa assassination, for example. Kasama sa explanation ng prosecution doon or ng witness ng prosecution from the NBI is alam natin na seryoso yung threat na yan kasi may kapasidad siya, no? Ang kanyang nasa posisyon siya, meron siyang security detail, may command siya of resources at ang kanyang ama ay dating pangulo. So meron silang parang a network at meron silang resources to execute it. Yun, yung mga bagay na yun, hindi yun inoffer
specifically as evidence, no, or as facts supported by evidence. But that's background information na nagko-contextualize doon sa allegation. And that can also happen in other articles of impeachment. Again nga, because hindi sobra dapat stricto sa technicalities ang court dahil it's also a political and a legal proceeding. All right, thank you, Professor Tiu. Later, we will discuss this further pero ngayon po, mag-uumpisa na po ang Day 12 ng impeachment trial.